Iniutos ng Diyos na gawin ang altar na yari sa kahoy na akasya at balutan ng tanso, kasama ang mga kasangkapang gagamitin sa paghahandog. Ibinigay din ang tagubilin tungkol sa looban ng tabernakulo at ang ilawan na dapat laging nasisindihan sa harap ng Panginoon. Kasunod nito, inutusan ang paggawa ng mga banal na kasuotan para sa mga saserdote, lalo na para kay Aaron na magiging pinakapunong pari. Kabilang dito ang ephod na may mga batong may nakaukit na pangalan ng 12 lipi ng Israel, ang pektoral na may 12 mamahaling bato, at ang kasuotang pantakip na may kampanilya at granada sa laylayan. Lahat ng ito ay tanda ng kabanalan sa paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos, iniutos ang pagtatalaga sa mga pari sa pamamagitan ng pagdadala ng mga handog, pag-aalay ng dugo, at pagpapahid ng langis. Ang mga seremonyang ito ay ginawa upang italaga si Aaron at ang kanyang mga anak bilang mga lingkod sa banal na gawain. Ipinag-utos din ang paggawa ng altar ng insenso na dapat laging may mabangong usok bilang tanda ng panalangin na umaakyat sa harap ng Diyos. Binigyang babala ang Israel na huwag gumamit ng ibang uri ng insenso o langis bukod sa iniutos ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay banal at nakalaan lamang para sa Kanya. Kasama rin sa mga tagubilin ang pagbibilang sa bayan kung saan bawat isa ay magbibigay ng pantay na handog bilang pantubos para sa kanilang buhay, pati na ang paggawa ng malaking hugasan na yari sa tanso para sa paglilinis ng mga saserdote bago sila maglingkod. Ito ang buod ng bahagi ng kasaysayan kung saan itinuro ng Diyos ang paggawa ng altar, ang mga kasuotan ng mga pari at ang mga seremonyang magpapakita ng kabanalan sa kanyang harapan. Dito'y ipinakita na ang Diyos ay banal at nais niyang ang kanyang bayan ay lumapit ng may dalisay na pagsamba. Kung nais mo pang masundan ang mga kwento mula sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page